13, 2016. Kamara, sinimula na ang deliberasyon sa pag-amyenda sa saligang batas. Pero dalawang kongresista, muntik nang magsuntukan. United Nations, formal lang inimbitahan ng Malacanang para imbestigahan ang umano'y extrajudicial killing sa kampanya laban sa iligal na droga. Bilang ng mga namatay sa kampanya laban sa iligal na droga umabot na sa halos 2,000. Mga bangkay tambak na sa mga punerarya. Mahigit sa 400 nasita sa dry run ng no window hour ng number coding, pero pulisiya hindi mo lang naramdaman ang mga motorista. Sa ating police report, drug suspect patay matapos umanong manlaban sa bypass operation sa Maynila. Sa Pasada Probinsya, 2 patay, 18 sugatan sa pagsabog sa tindahan ng paputok sa Bulacan. Sa sports balita, FEU Tamaraos itinala ika-6 na sunod na panalo sa UAAP matapos payukuin ng UST Growling Tigers. At sa balitang showbiz, mga kasamahan sa showbiz, ikinagulat ang biglaang pagkamatay na aktor na si Dick Israel. Magandang umaga po muli Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mang panig ho kayo ng mundo mga kapamilya. Tayo po'y nasusubaybayan na sa DZMM Radio Patrol sa Istranta, DZMM Teleradyo at syempre sa DYAP 765 Palawan. Bayad na temprano mga Palawenyo. Kami ho inyong mga tagapagharid balita. Good morning, ako po si Ricky Rosales. Ako po naman si Johnson Manabat. Narito ang unang ratsyada ng ating mga nagbabagang balita. Alamin ho natin ang mga balitang nakalap na ating mga radyo patrol sa buong magdamag. Drug suspect patay sa bypass operation sa Maynila. Balita mula kay Radyo Patrol Ron Lopez. Patay ang isang drug suspect matapos umanong manlaban sa isang bypass operation sa Gomez Street, Pandacan, Maynila alas 12:30 kaninang madaling araw. Ang suspect ay kinilalang si Edwin Nazario alias Bulag, 30 taong gulang at kilala umanong tulak sa lugar. Ayon si Police Team Inspector Joel Gimapatan, Peña Francia PCP Commander, bibilisan na siya buong operatiba ng Station Anti-Illegal Drug Group nagtanggap na buyer sa bahay ng suspect. Aniya, bago magkaabutan ng droga ay may sumigaw na lalaki na pulis ng kanyang katransaksyon kaya't bumurot ito ng baril. Ngunit naunahan ng putok na operatiba ang suspect kaya tinamaan ito na nag-defaulta sa agaran nitong pagkamatay. Sumuko na sa offline tukhang ang biktima, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa kanyang iligal na gawain, patay na rin sa sumbong ng mga taga-barangay. Nagtamo na 3 tama ng balat dibdib ang suspect habang na-recover naman ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Para sa Gising, Pilipinas, ito ang Radyo Patrol, Ron Lopez, ABS-CBN News, DZMM. Sa lungsod ng Pasay, Barker patay sa pumamaril. Balita naman mula kay Ernie Manio. Bumagsak sa bangketa ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa paradahan ng FX sa Barangay 47 Zone 6, Pasay City kaninang alas 12:20. Sabi ng mga nakakita, lumapit ang isa sa mga lalaking sakay ng motorsiklo saka pinagbabaril ang biktima na kinilalang si Rodolfo Ramis, isang barker. Nagtad ng tama sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Kagad namang tumakas ang mga salarin sakay ng motorsiklo. Naghihinagpis naman ang pamilya sa nangyari. Palaisipan din sa kanila kung bakit pinatay ang kanilang kaanak lalo't wala naman silang alam na kaaway nito. Patuloy ang investigasyon ng PNP para matukoy kung sino ang nasa likod at motibo ng pamamaslang. Para sa Gising Pilipinas, Ernie Manio, ABS-CBN News. Sa Mandaluyong, lalaki sugatan matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Balita mula kay Radyo Patrol Fred Cipres. Sugatan ng isang lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi nakilalang suspect sa Mandaluyong City pasado alas 11:30 kagabi. Kinilalang biktima na si Henry San Bautista, 26 anyos. Ayon sa mga residente, natutulog ang biktima sa ibabaw ng nakaparadang motor sa Nectali Gonzales Street, Barangay Hagdang Bato, Itaas, nung naturang lungsod ng may 10 lalaki na sakay ng 5 motorsiklo ang pumasok at pinagbabaril ng biktima. Nakatakbo pa ang biktima ng ilang metro mula sa iliglang motor bago tuluyang bumulagta. Nadala naman agad sa Mandaluyong Medical Center ang biktima. Kilala umanong gumagawa ng illegal na droga ang biktima sa lugar. Kwento ng mga residente, ilang minuto bago nangyari ang pangmamaril, ay may nagsaway sa kanila at pinapasok sila sa kanilang bahay. Patuloy pang iniimbestigahan ng Mandaluyong Pulis ang naturang insidente. Para
Para sa Gising Pilipinas, ito ang Radyo Patrol, Fred Cipres, ABS-CBN News, DZMM. Samantala sa Valenzuela, lalaki patay matapos mabundol ng bus. Balita naman mula kay April Rafales. Nakabulagta na ang lalaking ito sa MacArthur Highway na sakop ng Barangay Tumatan, Valenzuela City matapos mabundol ng bus mag-alas 12 ng ating gabi. Samantala kaibigan ng biktima na si Ricky Hariton. Galing umano sila sa inuman na sumawid ang biktima. Nag-signal daw sila sa bus, pero matulin ito kaya nabundol ang biktima. Pero depensa ng driver ng bus na si Ryan Molina, magewang-gewang na ang lakad ng biktima at sinubukan pa niya itong iwasan. Pero umatras pa kasi ito matapos makatawid. Itinanggi rin niya ang paratang na matulin ang takbo ng bus. Aminado naman ang investigador ng traffic division na si PO3 Warren Andres na kailangan ng footage para maiwasan na ang ganitong aksidente. Kakasuhan ng reckless imprudence resulting to homicide si Molina. Handa naman siyang makipag-areglo. Para sa Gising Pilipinas, April Rafales, ABS-CBN News. Yan po mga balitang nakalap na ating mga radyo patrol at ang mga patrol ng Pilipino sa nakalipas na magdamag. Sa lagay po naman tayo ng panahon, patuloy na lumalapit sa Eastern Visayas at Luzon ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan itong magiging bagyo ngayong araw o bukas at tatawaging bagyong Karen. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansang tumama ang bagyo sa Isabela pero maaari pang magbago ang direksyon sa mga susunod na araw. Samantala patuloy namang makararanas ng pagulan ng Visayas, partikular na sa Aklan, Negros Occidental at Bohol dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa Mindanao, posibleng makaranas ng isolated thunderstorms ang Davao, Bukidnon at Dipolog. Makararanas naman ng mahina hanggang katamtamang pagulan ng ilang lugar sa Luzon at mayroon ding tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila. Abangan pa ninyo sa aming pagbabalik mga kaalyadong mambabatas ng Malacanang. Nagdadalawang isip na sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Duterte. Department of Transportation sinabo ng mga senador dahil sa kawalan ng plano para maresolba ang problema sa trapiko sa bansa. Mga pasahero, naperwisyo na naman! Matapos ng 2 beses na pagkakabarya ng operasyon ng MRT-3 kahapon. Balita sa ibayong kagat, 10 patay sa banggaan ng oil tanker at tourist bus sa Mexico. Huwag ho kayong bibitiw mga kapamilya, abangan ninyo ang kabuang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na inyong tagapanggising tuwing madaling araw, Lunes hanggang Biyernes. Walang iba, ito ang Gising Pilipinas! Hey! Oras natin! Bay, bagong gising na ako kayo. So may mga magang lakad po ngayon, trabaho, eskwela, 10 minuto na ho. 10 minuto na kalipas alas 4 ng madaling araw. Gayak na, magkape na! Ito ang programang unang tumatalakay sa mga sariwang balita bago pa ito pag-usapan. Pagkat ang ating pag-uusapan mga kaibigan, proseso ng pagkuha ng government document. Kahit ikaw ay isang ordinaryong Pilipino, talagang kailangan pupuntahan mo ito. Ang tagal, ang pangako. Ito ang programang nagtutuon ng atensyon sa mga isyong di masyadong nabibigyang pansin. Sa buong Pilipinas ngayon, marami na po hindi na mabilang sa ating mga kamay. Isama mo na ang daliri mo sa paa. Kung ilan na po yung mga napapatay sa anti-illegal drug operation. May mga drug pushers allegedly na sumusuko sa ating mga otoridad. Ito po ang inyong lingkod, Radyo Patrol 16, Ruby Bernardo Tayag. At Radyo Patrol 38, Noela Lamar. Ito ang Radyo Patrol. Ito ang Radyo Patrol. Sabado alas 12:30 ng tanghali. Ito lamang sa DZMM. Ako po si Ricky Rosales. At ako po naman si Johnson Manabat. 3 dekadang hatid ay mga isyu ng bayan pagkamulat sa umaga. Kayo po'y nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa 30. Balita, Public Service, 3 dekada. Balik tayo sa mga balita. 11 minuto makalipas ang alas 4. Sinimulan na ng House Committee on Constitutional Amendments ang deliberasyon sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas ng Administrasyong Duterte. Kanya-kanyang benta mga mayakda ng 25 panukalang batas at resolusyon para sa charter change kasama na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
Nagsimulang uminit ang diskusyon nang maghain ng motion si Deputy Speaker Gwen Garcia na piliin ang Constituent Assembly o CONAS para sa pag-amyenda ng saligang batas. I move to adopt a substitute resolution calling for the convening of a Constituent Assembly to propose amendments to the Constitution. Ngunit, kinontra ni Buhay Party List Congressman Lito Atienza ang motion dahil maaari pa umano itong magbago pagdating sa plenaryo. And provided that we include that amendment, then I think we can go into a vote. But without that qualification, going to throw a vote of whether Constituent Assembly may be premature. That's what I would want to avoid at this point. Nagkainitan naman sina Congressman Prospero Pichay at Ace Barber sa usapin ng hindi maaaring magsagawa ng CONAS ng hindi kasama ang Senado. I think what we do is pass a resolution wherein we are going to invite the upper chamber because it mentions Congress. It did not say House of Representatives. Saan nakalagay ang Constituent Assembly dyan? May I be allowed to elaborate, you're not allowed. Mr. Chairman, let us stop entertaining senseless motions. It is not a motion. Those are stupid let motions. us, Pardon my French, Mr. Strike that off here. This is not a motion. Let us not pretend to be constitutionalists here. We are not pretending to be constitutionalists here. Pinutol po ang sesyon para magpalamig, pero lumapit si Barbers kay Pichay kung saan sila naging pisikalan, nagmurahan at muntik ng magkasuntukan. Nag-adjourn po naman ang sesyon bunsod ng kawalan ng oras dahil kinailangang dumalo sa plenaryo ang mga kongresista. Nagsorry naman si Congressman Ace Barber sa Kamara at sa taong bayan matapos silang magkainitan ni Congressman Prospero Pichay sa pagdinig ng Kamara sa panukalang charter change. Ngunit nilinaw ni Barbers na walang nangyaring pisikalan sa kanila ni Pichay. Nagkaroon lamang niya sila ng verbal altercation ni Pichay matapos silang magdiskusyon at wala ring katotohanang nagmura siya. Meron lang talagang mga motions na sa tingin ko ay hindi naman karapat-dapat. These are all senseless motions. Pero pagkakamali ko doon, when I mentioned a very unparliamentary remark, doon ako humihingi ng paumanhin. Alam ko naman kung ano yung nagawa ko na medyo uncalled for, dala siguro ng ating emosyon. Balak naman ni Pichay na magsampa ng ethics complaint laban kay Barbers. His statement was very unparliamentary. Nagmumura siya, contemplating on bringing it to the ethics committee as far as the behavior. Si Congressman Prospero Pichay. 14 na minuto makalipas ng alas 4, nagdadalawang isip na ang ilang kaalyado ng Malacanang sa Kamara sa panukalang pagbibigay ng emergency powers para maresolba ang problema sa matinding traffic sa Metro Manila. Sa halip na isulong ang emergency powers, sumulat ang House Committee on Transportation ng counter-proposal dahil nakukulangan ng komite sa isinumiting panukala ng Department of Transportation. Sinabi ni Committee Chair Cesar Sarmiento na masyadong malawak ang unang panukala dahil base sa kanilang pag-aaral, mayroon lamang krisis sa land transportation at walang traffic congestion sa mga paliparan at pantalan. Hindi rin isinaalang-alang ang epekto sa mga drivers at operator ng pagpasok ng mga bagong proyekto gaya ng Bus Rapid Transit System. Mababawasan ang bus, ang jeep, at iba pang mga small type of transportation. So, anong gagawin natin doon sa madi-displace? That's where the crisis is. Hindi rin kumbensido ang ilang mambabatas na kailangang bigyan ng emergency powers ang Pangulo. We are not convinced that the solution is the emergency powers. The solution is emergency action. Meron tayong emergency, kailangan umaksyon sila. Si Buhay Party List Congressman Lito Atienza, target ng komite na ilabas ang counter-proposal sa susunod na linggo. Sinabon ng ilang senador ang Department of Transportation sa kawalan ng plano para masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sa pagdinig sa hinihinging emergency powers para sa Pangulong Duterte, kinwestiyon ni Senador Ralph Recto kung saan kukunin ang pamahalaan ng pondo para sa mahigit 1 trilyong pisong halaga ng mga proyekto. Ipinunto rin ng senador ang mga bagong sasakyan na nadadagdag sa Metro Manila kada buwan. They should not think that the emergency powers is a supplemental budget. It is not another general appropriations act.
Ipresenta naman ng kagawaran ang ibang pangmatagalang solusyon sa trapiko, katulad ng pagtatayo ng mga istasyon ng rapid bus system sa gitna ng EDSA. Tiniyak naman ng ilang senador na maibibigay ang emergency power sa Pangulo sa Disyembre. Ayaw natin pabagarin ng sistema, pero ayaw din natin pag nakawan tayo. Si Senador Grace Poe. Milyon-milyon ang tinatayang maapektuhan sa plano ng pamahalaan na pag-phase out sa mga lumang pampasaherong jeep. Balak ipalit ng isang modernong jeepney na gagamitan ng solar energy. Nasa bubong ang solar panel ng jeep na para sa 20 pasahero at nasa kanang gilid ang pasukan sa halip na sa likuran. Halos unlimited umano ang kaya itakbo dahil solar power jeep, ngunit maaari ring isaksak sa regular na kuryente. Hiling naman ng mga transport groups, pautangin sila ng pamahalaan at pahabain ng palugit para makapagpalit ng mga lumang jeep. Ang tatamaan nito, more than 600,000 jeepney drivers nationwide at more than 250,000 small operators, kasamang pamilya nila. Si Piston President George San Mateo, nagbabala naman ng tigil pasada ilang transport groups. Kung ang gagawin nila, mamadaliin nila, excuse me, hindi po kami nananakot. Maski ako bilang leader, magkakaroon tayo ng tigil pasada. Patay kung patay. Pupuntos kami ron dun sa tulungan kami pagkat gusto rin naman namin gumanda ang hangin ng ating bayan. Si FEJUDA President Zenaida Maranan. Umabot na sa 2,043 ang bilang naman namatay sa mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa bansa. Sa tala ng ABS-CBN Investigative and Research Group, lumabas na halos 1,200 ang mga drug suspect na napatay umano sa operasyon ng mga pulis, habang 677 ang pinaslang ng mga hindi nakilalang suspect. 151 naman ang hindi hinalang biktima ng summary executions. Pinakamarami pa rin napatay sa Metro Manila na sinundan ng Calabarzon at Central Luzon. Mula ng simula ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, tambak na mga bangkay na mga napatay sa Oplan Tokhang sa ilang mga punerarya sa Metro Manila. Sa Eusebio Funeral Services, marami pa ring bangkay ang hindi kinukuha ng kanilang mga kamag-anak. Kabilang dito ang bangkay ng 4 na lalaki at isang babae na napatay sa Oplan Tokhang. Hindi namang lumakas, kundi talagang yun normal pa rin yung pasok sa amin. Kaya lang, mas madalas yung pasok yung walang kamag-anak. Sa St. Rich Funeral Services, nasa morgue pa rin ang mahigit sa 30 bangkay na mga biktima umano ng summary killings at napatay sa Oplan Tokhang mula Agosto hanggang Oktubre. Sa patakaran, 70 araw lamang dapat ang kailangang hintayin bago sama-samang ipalibing ang mga bangkay. Tiniyak naman ng mga may-ari ng punerarya na kahit hindi sila kumita ng malaki, patuloy nilang kukunin ng bangkay na mga napapatay sa kampanya dahil kasama ito sa kanilang responsibilidad. Walang choice, di ba? Obligadong gastusan mo. Pag di mo naman ginastusan yan, imbarsa mo yun, mabubulukan ka, di reklamo ka ng barangay mo. Si Orly Fernandez ng Eusebio Funeral Services. Inundina ng United Nations High Commissioner on Human Rights ang tumataas na bilang ng mga napapatay na drug user at pusher sa bansa. Batay sa isang pahayag iginit ng UN High Commissioner on Human Rights na nakababahala ang pahayag ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan na mistulang hinihikayat pa ang paggamit ng karahasan laban sa mga drug suspect. Kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay na drug suspect at mga mahihirap ang karaniwang naaresto at ikinukulong sa masisikip na piitan. Hindi kahit din po ang Administrasyong Duterte na tuldukan ng mga extrajudicial killing at iba pang karahasan laban sa mga drug suspect at dapat ding imbestigahan ang mga pagpatay at pananagutin sa batas ang mga responsable. Ikinatuwa ng mga human rights groups ang pagpuna ng United Nations High Commission or Commissioner on Human Rights sa mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Inasinungalingan ni iDefense spokesman Eliezer Carlos ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na uunlad ang bansa kapag tuluyang napuksa ang problema sa illegal na droga. Taliwas doon sinasabi ni Presidente Duterte na development can only come if the drug menace is eradicated. The drug issue is there because of the lack of inclusive development. Sinabi naman ni UP Political Science Assistant Professor Jean Franco na hindi dapat masamain ng Pangulo ang pahayag ng UN High Commissioner on Human Rights.
Hindi naman exactly panghihimasok kasi when we ratify the treaty, ibig sabihin nun, accountable tayo doon sa mga provisions nung treaty. Hindi talaga siya pakikialam. It's merely a reminder of the commitment. Si Professor Jean Franco. Sinagot naman po ng Palasyo ng Malacanang ang mga patutsada ni dating Pangulong Fidel Ramos sa unang 3 buwan ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na mayroong long-term plan ng Pangulo para sa bansa na ibinase sa Ambition 2040. Tinututukan din niya ang iba pang problemang kinakaharap ng bansa bukod sa illegal na droga. In fact, the President does have a long-term vision for the Philippines. Even in his inaugural speech, he already said a comfortable life for all. It is basically a short, common phrase in order to be able to articulate what is already fully articulated in Ambition 2040. Nauna nang inimbitahan ng Palasyo si UN Special Rapporteur Agnes Calamard para imbestigahan naman yung mga kaso ng extrajudicial killing sa kampanya laban sa illegal na droga, ngunit dapat ding silipin ang pagkamatay ng mga pulis sa anti-drugs operation. In its invitation, the palace also urged, and I think this is notable, the UN Rapporteur to include in her investigation the killings of law enforcers by drug suspects so that she could obtain an accurate perspective of the drug problem in the country. Si Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Hinamo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang United Nations Special Rapporteur na isa publiko ang investigasyon sa umano'y mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Sa kanyang pagdalaw sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na dapat mabigyan siya ng pagkakataon na matanong ang UN Rapporteur. Muli ring inupakan ng Pangulo ang United Nations, European Union at ang Amerika na wala umanong nalalaman hinggil sa tunay na nangyayari at kung gaano kalawak ang problema sa illegal na droga sa bansa. It's about time that we change the rules here. Human rights threatening me with the International Court of Justice case is stupid. And bringing me into the public international scene and on my shoulders the Filipino people. Because it would put the Filipinos in shame everywhere when you do that. Idinagdag pa ng Pangulo na umiiral sa bansa ang narco-politics at hindi maaaring palusutin ang pagpapabaya ng mga nakaraang administrasyon. Samantala, ginit po ng pamahalaan na walang katotohanan ang balitang umaalis na mga dayuhang investor sa bansa. Itinanggi ni NEDA Secretary Ernesto Pernia na nag-aalisa ng mga investor dahil sa mga kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Amerika at European Union. We have so much at stake in the U.S. We have 3 million Filipinos there. President Duterte wants to diversify our foreign relations in terms of investment and trade so that we don't become so dependent on just one country. Hindi rin sinangayunan ng Malacanang ang puna ng Bangkok Post na sinisira ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa mga pahayag laban sa Amerika. As a matter of fact, Japan is one of the biggest contributor to the assistance of the Filipino people. And in my city alone, JICA projects are abundant, and it has redounded to the benefit of my countrymen over in Mindanao. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa iba pa mga balita at sa oras nating alas 4:25 na, minaliit ng Malacanang ang banta ni Senador Leila de Lima. Nahahamunin ito ang immunity from suit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Supreme Court. Iti matapos iugnay ni Pangulong Duterte si de Lima sa illegal na droga na mariing itinanggi ng senadora. Naniniwala si de Lima na mayroong mga legal na hakbang na maaaring gawin dahil sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng Pangulo. Ulit ayon sa Malacanang, nais lamang ilihis ng senadora ang issue. Seems like it's some sort of a move to elude the focus on her. The president enjoys immunity while in office. It cannot be challenged. As it stands, yes. Si Presidential Spokesman Ernesto Abella.
Samantala, matapos insultuhin ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinarangalan ng mga kaalyado ng Pangulo sa Kamara si outgoing U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg. Pinangunahan ni Speaker Pantaleon Alvarez ang pagbibigay ng Golden Mace Award kay Goldberg bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Napag-initan ni Pangulong Duterte si Goldberg matapos batikusin ang kampanya laban sa illegal na droga at umunay extrajudicial killings. Ngunit iginit ni Goldberg, hindi niya pinapatulan at hindi rin pinepersonal ang mga pahayag ng Pangulo. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang balitang nagsasanib puwersa na ang ilang teroristang grupo sa Mindanao at umanib na sa ISIS. Kasunod po ito ng paglabas ng video na nagpapakitang magkakasama mga leader ng teroristang Maute Group, Ansar Khalifa Philippines o Khilafa Philippines at isang suspect sa Davao bombing na si TJ Makabalang noong Hulyo 6. Ngunit hindi kumbinsido ang militar na nagsanib puwersa ng ilang teroristang grupo sa Mindanao para kilalanin ng ISIS. Sa ngayon, naniniwala ang militar na tanging ang Maute Group lamang ang nasa likod ng pambobomba sa Davao. Communication na nag-uusap sila, but so far wala pa tayong na-identify na isang particular operation or a particular incident, terrorist attack or activity that was perpetrated by this three group. Para masabi natin that they have really, na nag-ipon-ipon na sila, nagkaisa sila, nag-combine na sila bilang isang terrorist group. The AFP Public Affairs Chief Edgar Arevalo. Sa labas ng bansa, 25 ang patay, kabilang ang 5 bata sa pambobomba ng Syrian at Russian warplanes sa kuta ng mga rebelde sa Syria. Patuloy naman ang search and rescue operation sa mga na-trap sa ilalim ng mga gumuhumpa at gusali bunsod ng mga pambobomba. Sa Mexico, 10 ang patay at 17 ang sugatan ng salpukin ng oil tanker ang isang tourist bus. Nawarak ang tagiliran ng bus dahil sa lakas ng pagkakabangga habang tumab naman ang oil tanker. At sa Afghanistan, 17 ang patay kabilang isang pulis sa pag-atake at pamamaril ng mga rebelde sa Kabul. 62 rin ang sugatan sa karahasan. Ay, bago na, gising na humuli mga kapamilya, tanghali na. Baka kayo may maagang pasok o kaya meron kayong appointment ngayong araw na ito. Okay, mas mainam yung mas maaga kaysa kayo ang iniintay na inyong ka-appointment. Sa mga kapamilya ho nating nakasubaybay saan mang panig ho kayo ng mundo, maganda umaga ho sa inyo. Ito, batiin lang natin partner ilang mga nakasubaybay sa atin sa Facebook mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maganda umaga raw, watching mula sa Kingdom of Saudi Arabia si Bin Laden Muhammad. Magandang umaga rin ho kay Joan Duldulao Pierters, watching from the Netherlands. Ay, kinukumusta ka kabayan? Mukhang aray taga Batangas. Sino ka? Si Joan Duldulao Pierters. Thank from you. the Netherlands. The Netherlands. Morning. Ay, magandang umaga rin daw ho kay Carol Villaluna. Si Carol? Oh, kilala mo ba si Carol? Taga Teleradyo. Layo ano. May mga nagbe-birthday din partner. Birthday daw ngayon ni Miss Jackie Manabat. Ah, ganun? Binababati ka. Oh, ang iyong katukay sa apelido. Kano ba si Jackie Manabat? Ay, di ka pamilya. Jackie Manabat. Ay, birthday. Ang alam ko, birthday din ngayon ni Mami Sheila Marcelo. Ngayong araw na ito, binabati rin natin ng happy birthday si Ate Lauren Rosales at syempre si Nanay Charing Santos. Yo. Ay, maganda umaga. Happy birthday sa mga nagbe-birthday at sa mga magbe-birthday pa. Oras muna natin. Oras! Mga kapangkat, mga kabukid. 4:30 na po ng madaling araw. Sandali lang ho ha. Magpapakape lang si Franco Reyes.